Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ni PBBM sa speech niya kahapon sa pag-harvest ng palay sa somewhere in Pampanga. Okay? Ito po sa Philippine Star News. Title, Marcos says no Filipino will go hungry under bagong Pilipinas. Yung bagong Pilipinas, yun po ang slogan ng PBBM admin, bagong Pilipinas. So, itong panunungkulan, remaining years, serbisyo ng Pangulo, he made the promise, walang magugutom. So, ang tanong, maniniwala ba kayo na walang magugutom na Pilipino sa kanyang panunungkulan? So, ceremonial palay, harvesting, and distribution of various assistance sa Candaba, Pampanga kahapon. Kasi, ang prospect daw is ma-revitalize ang agriculture sector with modern knowledge and sufficient support from the government. Napakagandang statement ito kung pakinggan. Sana mangyari. Sana. But ano sa tingin nyo? Magagawa ba ito? Na, I don't know. Very malabo yung walang magugutom. Kailan? To me, I beg to disagree na maybe mas maganda sinabi niya na bawasan natin ang gutom. But napaka-idealistic yung niya. Meron, kahit sa DSWD may programa silang ganyan na zero hunger by 2028. So, similar ito, walang magugutom na Pilipino. Magandang pakinggan, but sa tingin ko, malayo, parang suntok sa buwan. Para ba yung, yung campaign promise ng eleksyon na gagawing 20 pesos per kilo ang bigas? Diba? Daming naniwala doon. Ako, naniwala ko doon. So, ano ngayon? Magto 2 years na siya. Instead na bumaba, ay pataas ng pataas. I don't know, magkano na ang kilo ng bigas sa inyo? Sa amin dito sa Mindanao is 53, 54, 55 na per kilo ang bigas. So, ako, hindi na ako aasa na bababa pa yung presyo ng bigas ng 20. Ang aking dalangin na lang, sana ma-maintain yung 40. Kahit yung 40, langanin na rin. So, yan, yung mga ganyang pangako ba na masyadong idealistic ang Pangulo. Parang ginawa lang siguro ng speechwriter niya yun. Tapos binasa rin niya, hindi ba tinanong ang sarili, is it doable? Yun ang tanong Talaga bang mangyayari? Ang daming, sa mga surveys nga, last year, mga survey ito yung incidence of hunger, pataas ng pataas. Dumarami ang mga Pilipino who are rating themselves as poor. Dumarami ang bilang ng mga Pilipino sa mga sinosurvey na nagkakaroon sila ng involuntary hunger. Gusto nilang kumain, kailang dahil sa kakulangan sa trabaho, sa pera, nagugutom sila. So, I don't know saan kinuha ang Pangulo itong kanyang statement na maybe he means it from his heart. Kaya lang, yung reality check,
tingin ko, I'm not a negative thinker na tao, but malayo mangyayari. Kasi, unang-una, yung food production natin. Although sinasabi na tumaas ng kaunti ang rice production natin, ang daming mga outside factors din, yung mga presyo ng gasolina, yung mga inputs, fertilizer. So, paano mo mapababa? Ayun, yung number one na concern ng mga Pilipinos sa isang survey is, paano mapababa ang inflation? Yun ang concern ng Pilipino, yung pagtaas ng presyo. Kasi kung makontrol lang sana yung pagtaas ng presyo, baka ang mga Pilipino nasa laylayan, makakain pa. But as of now, hindi talaga mapigilan ang pagtaas ng presyo. Kaya, I beg to disagree itong pahayag ng Pangulo na ito na walang magugutom na Pilipino sa pamamahala niya under ng bagong Pilipinas. Suntok po sa buwan. I don't know sa inyo. But then, sa ating maliit na kakayahan, kung kayong mga matagal nang sumusunod sa aking channel, meron tayong ginawang pagtulong sa Talakag Bukidnon, yung Talaandig tribesmen doon. Nagsimula tayo last year. Talagang gutom na gutom. Tirahan nila nakatira lang sa tulda. Halos walang makain. So, nagsimula po tayo pagtutulungan yung income sa ating YouTube channel plus donation ng aking mga subscribers. Inuna natin, nagpatayo tayo ng bahay. 26 houses ang napatayo doon. Ano pa? And then, nagsimula tayo nagpatanim. Saging, kamuti, gabi. Para lang may initial na pangkain sila. Then later on, nag-expand tayo sa sayotihan. Ayun. So, dahil naging matagumpay ang kanilang sayotihan, after 4 months, nagsimula na silang magbenta. At ngayon, meron na silang steady source of income. Kasi lahat, yung mga pamilya doon, may tanim na sayote. Kung mahal ang presyo ng sayote sa syudad, Cagayan de Oro, i-deliver nila. Kung mura naman, ibenta nila ang kanilang sayote along the highway. May sariling tindahan na po ang ating mga Talaandig tribesmen na kung saan binebenta lang nila ng 5 pesos per kilo ang sayote tabi ng daan. Farm gate price kung tawagin nyo. Napakamura kung tignan ninyo. Kailang for the farmers, kita na sila nun. Makakain na sila. So, every day, nagbebenta sila ng sayote along the highway. At tuwan-tuwa naman yung mga customer. Yun ang tunay na kadiwa. Kasi direct from the farmer, direct to the customer. So, win-win. Dahil doon, araw-araw nakakabenta sila ng sayote. Kahit hindi naman malaking benta nila, makabenta ng 10 kilo na sayote, that's 50 pesos, makabili na ng bigas. O dahil may bigas, may additional income din sila, nagtatrabaho sa mga farms, ayun, nakakakain na. So, nagpasalamat ako sa inyong tulong mga kaibigan dahil nakatulong tayo ng mga pamilyang Talaandig na galing sa kagutom, grabing gutom, halos one day, one eat lang sila, 1 meal a day, masaya na sila noong una. Ngayon, nakakakain na sila 3 times a day dahil may kamote, may balanghoy o may mga gulay, may bigas na. At least, masasabi natin sa Talaandig Tent City na ating sinimulan, yung hunger, kung hindi man zero hunger, mga 90% nakakakain na sila most of the time. Depende sa pagbenta ng sayote. Tapos nadagdagan natin ng bagong livelihood, yun na yung babuyan.
may mga reject na sayote. Either nahuhulog lang yung sayote dahil malakas ang hangin kuminsan, okay, maliliit, hindi maibenta. Yun, ipinapakain nila sa kanilang baboy. Malalaki na po yung baboy nila kung napanood nyo yung vlog ko kahapon. Malalaki na. Yung unang nakatanggap ng baboy, pwede nang ibenta. That's an additional income. So, yung zero hunger, pwede mangyari yun. Kailang, dapat tutukan. And it should start on a small scale. Tapos may committed talaga na tututok para ang isang komunidad hindi magutom. Kagaya ng ginawa natin, nag-focus tayo sa kakaunting pamilya sa Talaan, Tigten City. Right now, nag-expand na po tayo. May other panibagong 15 families na nagtatanim na naman ng sayote. Para matulungan din sila na pagdating ng panahon, hindi na rin sila magugutom. Dahil sa lugar na yun, talaga sa bulubunduking parte ng Bukidnon, maraming mga katutubo na naghihirap. So, good luck sa bagong Pilipinas. Sana magkakato yung sabi ng Pangulo na walang magugutom, but I'm sorry to say, parang suntok sa buwan. Imposible na walang magutom na Pilipino sa ganitong pangyayari sa gobyerno ngayon.